annual laboratory. Tingnan natin kung ano magiging resulta. Kagagaling pa naman natin sa cruise. Naku, sana maayos yung numbers natin. Medyo napakain tayo ng konti dun eh. Although, feeling ko naman okay yung blood sugar, pero yung cholesterol, tingnan natin kung mag-i-improve. Ayan, uwi na ako guys. Pumunta lang ako dito para mag-lab. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh yeah. Oh yeah. Thank you, Daddy. Let me try a bite. We're ready for Christmas. Can't wait to head back home. When the sleigh bells go, I hit the road. Baby, let it snow. We're ready for Christmas. Why you so fireworks? From Guzman family, Merry Christmas po. Baby, let it snow. Merry Christmas! Nanonood kami ng play ni Asha. Magandang umaga po sa inyo lahat. Today is December 10. Ayun, nagde-date kami ni Mrs. Nagde-date. Magde-date kami sa doctor's appointment. Ayun, so Kasama si Doc. kasama si Doc. Yung nandalait sa akin nung nakaraan. Follow-up appointment kasi nga nagpakuha ako ng dugo nung 2 days ago. Yun, nagpa-draw tayo ng blood. And yun, meron akong follow-up appointment today sa aking endocrinology. Ayun, sa mga hindi nakakaalam, alam niya naman, meron tayong... Talagang ina-update mo sila. Wala akong ma-vlog guys. Ito na lang. Pati kalusugan. Kalusugan update. Kalusugan update. Ayun, sabi ko nga magba-vlog mas kami, mukhang hindi ko matutupad yung guys kasi napaka-busy talaga. So, subukan ko mag-upload 2 beses sa isang linggo. That's the most we can do. Tsaka wala akong maisip na i-vlog eh. Ayun, dito lang kami ngayon sa follow-up appointment ko sa doktor. Para makita niya yung status niya bago siya kumain sa Pasko. Oo, kasi magpapasko na guys para matansya natin kung gaano karami yung kakainin Kung gaano natin. karami kare-kare. Kung gaano karaming kare-kare o crispy patay pwede nating tirahin. So medyo maaga pa pero papasok na kami kasi baka pwede kami accommodate ng maaga. Minsan ganun kasi pag di sila busy pwede na kami papasukin mas maaga dun sa appointment time namin. Ito yung ating magandang may bahay. Magandang umaga. Lagi mo sinasabi mo ganda. Bakit? Maganda ka naman ah. May magko-comment. O ano? Anong ko-comment nila? Ay baba. Maganda ka naman ah. Pagkatapos nito kasi medyo maaga pa, bago kami sumundo sa bata, may dadaanan lang kaming tindahan, ibibiling kaming Christmas items sa Kirkland yon. Sama namin kayo. Maganda yung tindahan na yun. So your diabetes is doing well. Your average glucose 118, so A1C 6.G. What do you take for diabetes? Nothing. Nothing. You do Just diet, yeah. Diet and exercise. Yeah. No Good for rice. you. Credit to my wife. She prefers my everything I eat. The kidney and the liver are normal. Yes. They're normal. Your triglyceride is normal for the first time ever. Yo, what's up guys? Nakabalik na kami sa kotse, tapos na ako sa aking doctor's appointment. And ayun, maganda-ganda naman yung balitang ating narinig, no? So, kailangan ko lang mag-work on my exercise. Nag-improve yung cholesterol. Sobrang laki na in-improve niya. Tapos yung aking blood sugar, maganda na. Ayun, all thanks to my beautiful wife na parating nandyan. At siya kasi yung parating nagpe-prepare nung kinakain ko.
puro broccoli na lang tayo. Hindi na tayo nakakain ng kanin. Kumain lang ako siguro ng kanin last time nung nag-Disney cruise kami. Yung medyo natakam lang ako ng konti, pero konti lang kinain natin. Yun, doon ako medyo nagkukulang sa pag-exercise. Let's go! Dito kami sa Kirkland. Mga 50% off na ng mga ornaments. Tagal pa naman ng Pasko, sale na agad. Magkano yung ganito? Parang parol. So ano na lang to? $4. That's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Grabe ang bango niya. Kaka-addict. Ano siya? Amoy cinnamon. Ano? Clearance. Paborito mo, clearance. Nakita ka ba? Waiting sa clearance. Ito pang Christmas. Ay, hindi pala pang Christmas to. Yung mga ano pa to eh. Fall decorations. Baka may pang Sinesale na lang nila. Inuubos na lang nila. Pag out of season na dito na nila nilalagay. Clearance yan pero mahal pa rin. Mahal dito eh. Ito lang talaga yung sinadya namin. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Daan muna tayo sa palengke dito sa Filipino Grocery. Palitan, 57.89. Cute na upuan nila. Ito yung sa eskwelahan sa Pilipinas. Ang cute. Palengke report. Magkano ang talong? $2.39. Medyo mahal to. Dati ang talong mga $1.89. Mahal ang okra. Ay, hindi ganyan talaga okra. Ay, oo nga, no. Per bag eh. Kadalasan to per pound is $4 a pound. Pero ewan ko may 1 pound ba to? Wala yata. Dami nila mga mamasita. To $1.50 isa. Mura lang. So yun guys, what's up? Ano muna tayo ngayon? Sit down. Meron kasi akong question regarding about sa dialysis. Sa mga bago po pala dito sa channel namin, ako po si Roland. Ako po ay isang dialysis nurse. Nagtatrabaho ako sa isang ospital dito sa May, North California. Naka-receive ako ng mga questions regarding about nursing. Matagal na tayo hindi nakakapag-nursing vlog, so nahiya naman ako. Gusto kong sagutin din itong mga tanong nila na matagal nang nakabinbin. Patuloy nito, sabi ni Marion De Jesus, hello sir, ask ko lang po, dialysis nurse po ba kayo dyan? Hospital-based dialysis po ba? Dialysis po kasi ako sa Pinas. Mas okay po ba maging dialysis nurse dyan sa California? Sabi naman ni Abigail Arroyo, ang dami kong tawa, ask ko lang, madali bang maging dialysis nurse kaysa sa floor nurse? Yan, sasagutin natin yan mamaya. Probinsyanong nurse, sabi niya, Kuya, next vlog, baka pwede po naman ikwento nyo yung progress nyo bilang HD nurse and how did you prepare for NCLEX? And then, ito pa isang nakita ko. Alam ko marami pa, pero ito lang yung mga nakita ko eh. Renelle Cliff, sabi niya, hi po sir, how many years po ba ang kailangan or training para po maging dialysis nurse dito sa California? Ayan guys, medyo natagal lang kasama natin si Amy kasi Hindi mo na sabihin. nag-makeup ka pa ba? Hindi. Nagsuklay. Paano ba ako nagsimula as dialysis? Little backstory muna guys. Bago kasi ako nag-dialysis, marami akong pinasukan. Di ba? Nag-CNA ako, nag-LBN ako, sa nursing home, sa ospital, home health, sa Bakyut. Marami na ako napasukan field sa nursing. Sa mga nurses dyan na nasa med-surg o nasa skilled nursing, katulad ko, ganun ako dati na nag-iisip na lumipat sa dialysis field na nursing, baka makatulong tong vlog na to. So, ayan, panoorin nyo. And then, kaya lang naman ako napunta dito sa dialysis, guys. Kasi nung one time na nagtatrabaho ako doon sa ospital as a float pool, med-surg, telemetry department, nakakita ako ng mga dialysis nurses. Gagawa nga sila ng treatment sa mga pasyente. And pag nasa floor kayo, talagang ang busy.
New grad pa ako noon. Ma-overwhelm ka sa mga first 6 months mo. Do tumagal ako ng mga almost 2 years. Sabi ko, gusto ko maging dialysis nurse kasi nakikita ko yung ginagawa ng dialysis nurse. Medyo, di naman petiks, pero... Na-inspire ka. Di naman. Ano siya, medyo madali lang yung trabaho. Yung parang, kasi ayoko ng stress guys eh. Ako yung nurse na gusto ko lang easy lang yung trabaho. Hindi naman ako sa tamad, pero hindi ako yung nangangarap na umakyat ng ano ba yun? Para sa kumbaga sa corporate ladder, parang ganyan. Kakarinig ko yung trabaho para tumaas yung posisyon, lumaki yung sweldo. Syempre gusto ko yung malaking sweldo, pero ang goal ko syempre ayos na sweldo at the same time yung stress level mo hindi ganun kataas. Nung habang nasa ospital na rin ako noon, may time na nag-overlap na ako sa nursing home. Pag nasa nursing home ka kasi supervisor ka. May hawak akong LBN, may hawak akong CNA, and mahirap din yung mga responsibilidad. Medyo stressful. Kaya naman natin, kaya lang syempre as much as possible kung ma-reduce natin yung stress level sa workplace natin, mas okay. Kasi in a long run, yung health mo rin yung masasakripisyo. Sabi ko talaga, yun ang goal ko, maging dialysis nurse kasi parang ang dali lang ng trabaho nila, di ba? Yung mga dialysis nurse dyan, di ba? Tapos yun, nakikita ko nga yung mga nurse, yun, nagbabasa lang ng dyaryo. Wala pa kasing guys, noon. Anong nangyari yun? 2010, 2011? Yung mga nurses nung kasi medyo may edad na, yung mga dialysis nurse na nakikita ko sa ospital, nagbabasa lang sila ng dyaryo. Habang kami sa floor, takbo dito, takbo roon, 4-5 pasyente, depende kung nasaan kayo. Tawag sa doktor, family members. Samantalang yung mga dialysis nurse, they only have to deal with one patient at a time. Tapos yung nephrologist lang yung kinakausap nila. Anything else, pag may problema sila, tatawagin pa nila yung mga primary nurse, which is kami. Based sa experience ko, pag nag-apply ka sa mga dialysis dito, they prefer kung meron kang experience. Nung mga time na yun, wala akong experience. Nag-apply pa rin ako sa mga dialysis units. Mag-apply ka muna doon sa chronic o doon sa mga clinic. Sinamahan pa ako ni Aimee doon kasi nga talaga desidido ko. So, nagpunta kami doon sa mga clinic. Lahat sinuyod ko. Although, pwede kayong mag-apply online. Pumunta pa rin ako sa mga clinic kasi gusto mo makausap. Baka merong tao doon na pwede makatulong sa'yo directly, di ba? Saka iba pa rin yung pag nag-apply ka in person versus online. So, yung kinakausap ko yung mga manager, nire-request ko, humingi ako ng appointment kung pwede ako magkaroon ng interview. Sobrang desperate ko guys. Maraming tumanggi sa akin and then meron pa akong isa doon na yung sa Carson, di ba nag-offer ako ng libre. Sobrang desperate ko. Sabi ko kahit libre, 6 months, free training, ganun. Kung magustuhan nyo, okay lang. Kahit mababang sweldo. Sabi ko nga kahit mga $10 per hour lang eh. Kasi gusto ko lang talaga makapenetrate sa dialysis. So sa makatuwid, sa dami kong inapplyan, Fresenius, Davita, puro clinic, yung mga inapplyan ko. Hindi naman ako rin napasok. Mahirap talaga makapasok kapag wala kang experience. Ayun, so ang ginawa ko nun, ang ginawa ko nun guys, sabi ko, Nag-enroll ka? Nag-enroll ako sa eskwelahan siya ng mga dialysis technician. Technician kasi sila yung mga parang tumutulong sa mga RN sa clinic sa pagka-cannulate ng mga pasyente. So merong eskwelahan para doon, para ma-certified ka. Ayun tinatawag na patient care technician o yung mga dialysis technician. Although ako isang RN, pumasok ako doon sa eskwelahan ng mga technician. Ang goal ko lang noon kasi para magkaroon lang ako sa resume ko ng mailagay ko lang na may experience ako as dialysis kasi nga walang dialysis clinic na tumatanggap sa akin. So sumugal ako. Magkano tuition ko nun be? 4,000 ba? O 7,000? 4,000. 6, mga ganun. Ang ganun, 4 to 6. Matagal na kasi yun eh. 6,000, yeah. So 6,000 tapos guys hinuhulog-hulugan ko pa yun. Installment pa yun. Kasi wala naman kaming wala pa naman kaming ipon ng mga time na yun. Nagdadalawang isip pa nga si Aimee nun eh. Kasi baka hindi naman siya tumagal. Baka hindi mag-work, sayang yung pera. Ako naman desidido kasi kung gusto ko talaga to, sabi ko susugal ako. And then yun nga, so nag-go through ako doon sa program na yun. Ano lang siya, ilang buwan ba yun? Mga 6 months lang. 6 months o 4 months. Parang ganun. May part kasi doon na siguro 2 months before nang graduate ka, may clinicals kayo. So, pupunta talaga kayo sa actual na clinic ng dialysis, magka-cannulate kayo ng mga pasyente. Talagang you will take care of patient, parang kayo talaga yung magiging technician ng mga pasyente. Siyempre, yun yung mga time na talaga kailangan magpakitang gilas ka kasi ang goal ko nun, mapansin ka, di ba? Siyempre, magkaroon ng network. Yung mga technician, yung mga nurses, magustuhan ka. Kailangan magpakita ka ng work ethics mo maayos para may rekomenda ka nila. Sinuwerte naman ako guys kasi nung pagka-graduate ko nun, yung may-ari ng eskwelahan na pinasukan ko, manager siya ng isang clinic.
So, inoferan niya ako. Nagkataon nangangailangan siya ng nurse panggabi. Yun, nakapasok ako. Doon na nagsimula yung aking journey sa pagiging dialysis nurse. Masayang-masaya talaga ako nung nakapasok ako sa dialysis. Naramdaman ko talaga yung hindi ako stress, happy ako sa trabaho, ting papasok ako yung hindi ka nag-anxiety. Kasi yun yung mga bagay na, aminin nyo, iba mga nurse yan, di ba? At some point, yung mga bago, kung kayo nurse, may experience nyo, hindi agad yung pag pumasok kayo, komportable kayo. It will take about 6 months to 1 year bago kayo magiging komportable sa field na pupuntahan nyo. Ako, sa nursing home, sa hospital as med-surg float pool, hindi ko pa na-achieve yung ganong state na as a nurse na para naging masyadong komportable ka, na happy kapag pumapasok Hindi ka. siya happy, no? Hindi, lagi nakatulala. Parato akong tulala. Gabi Tapos, pa lang, hindi niya na ako makausap. Gusto niya lagi mag-off. Oo. Gusto ko laging mag-off, wala akong ganang pumasok, nagpapa-cancel ako, nagpapapalit ako, parang happy ako ng ganun. Hindi Kasi siya nga, masungit. masungit, ayun, napapansin ni Amy. Bago lang kami nun eh. Bago lang, kararating niya ka lang ng Amerika. Yun. Pero pinagtyagaan ko, guys. Okay naman, doable naman siya. Pero syempre, ayaw mo namang magtagal sa trabaho na ganoon yung yung papasok ka mabigat parati. Yung parang naaamoy mo pa lang yung ospital pagpasok mo. Nasa elevator ka pa lang, parang inaatake ka na ng anxiety, ganyan. Sabi niya gusto niya magtrabaho sa mga Disneyland. Oo, sabi ko nga, gusto ko sa mga masasayang lugar ba, maiba naman. Kasi all my life, CNA, LVN, syempre, puro may sakit, di ba? Sabi ko, kahit mababa lang ang sweldo, basta medyo, minsan siguro, subukan ko, maiba naman. Yung medyo masaya naman yung environment, di ba? So, yun lang guys. So, Tapos every time mag-resign siya, nagpupunta kami sa tabing dagat. oo. May mga time kasi nun guys na may mga trabaho din akong pinasukan na hindi ko nagustuhan, nai-stress din ako. Kaya nag-resign din. Nag-resign din ako mga ilang beses ba? 2 beses? 2 beses. Siguro 2 beses ako nag-resign. Tapos yun, nagdadrama-drama kami. Pupunta kami sa dagat. Kasi nga, doon sa Long Beach, may malapit na dagat doon eh. Pupunta kami doon sa Pangpang. Nasa kotse kami. Ayun, tapos iba yung pakiramdam eh kapag nag-resign ka doon sa trabaho na hindi mo gusto. Para ka nabunutan ng tinik. Alam ko, iba sa inyo nakaka-relate dyan. Saya-saya niya. Ang saya mo, kahit sabi mo wala kang kikitain. Iba yung pakiramdam kapag yung nabitawan mo na yung trabaho. Ayun. Pero marami tayong nag-experience sa ibang field. Pero nung nakapasok ako sa dialysis, sabi ko, ito na, dito na ako mag-retire. Kasi happy talaga ako, mapa-clinic, mapa-hospital. Masaya siya. Kahit anong clinic may mapuntahan ko, kahit may mga pasaway, may mga tamad, may mga mahirap i-handle na mga co-workers, okay lang sa akin kasi kung pumasok kayo sa mga nursing home o kaya doon sa hospital na pinasukan ko, walang-wala siya sa kalingkingan ng hirap noong dinanas ko doon sa mga ibang pinagdaanan ko. Sabi ko nga nung nakapasok ako sa dialysis kahit panggabi, alam mo syempre puyat-puyat ka pa. Andali pa rin ang trabaho. Sabi ko nga kung alam ko lang to 10-15 years ago, sana nag-technician na lang ako. Yung dialysis technician, kahit mas mababa ang sweldo kesa sa LBN, parang mas worth it pa siya. Alam mo yun? Kanya-kanya naman din yan. Kanya-kanya din naman. Kasi meron ding nurse na naboboring sa sa dialysis. Meron din ganoon. Pero wala pa ako narinig na nag-dialysis na lumipat sa skilled nursing facility, ganyan. Hindi ko naman sa sinisiraan. Siguro yung napasukan ko lang talagang very stressful. Kasi ang dami naming pasyente. Ang ratio namin, 40:1. 4 na pong pasyente. Tapos, supervisor ka. Very unrealistic din minsan para sa akin. Sa tingin ko yung mga expectations nila sa'yo. Kasi nga, ang daming trabaho. Minsan, hindi ka makapag-break. Late na umuwi. Sa nursing home yun. O sa nursing home nun, di ba 3 to 11 ako? 11 o'clock, naka-clock out na ako. Uwi na ako na 3:00 na madaling araw. Siyempre, magkakaroon ng issue kapag sa nursing home, naghihigpit sila sa overtime Ito talaga pangit. Hindi ko sinisiraan, pero dun sa mga napasukan ko, ang pangit ng benefits nila, yung mga medical nila. Hindi nga ako kumuha ng mga medical benefits doon. Medical benefits lang ako nung dumating na si Amy dito. Hindi ko pa talaga alam din yung Kung ano yung maganda. yung maganda tsaka importance ng health insurance. Inaano ko lang siya noon, hindi pa mandatory noon yung magkaka-health insurance. Talaga ini-ignore ko lang siya and awa ng Diyos, hindi naman tayo nagkakasakit. Until dumating na nga si Amy sa trabaho niya, siya pa yung nagbigay sa akin ng health insurance. And can you imagine that? Marami din kasi ako nababasa sa mga chat, yung mga nurses na hindi masaya sa mga trabaho nila. Subukan nyo, marami namang field yan. Gusto nyo sa clinic, gusto nyo sa hospital, gusto nyo na ma-action doon kayo sa ER,
gusto nyo ng complicated, doon kayo sa ICU. Ang maganda sa nursing, marami kayong pwedeng puntahan. Mag-trial and error kayo. Kung sa tingin nyo hindi yung gusto isa, subukan yung isa. Huwag lang kayo susuko. Mahirap maging nurse, pero magtiyaga lang kayo. Kaya ako, happy ako dito sa field na napasukan ko. Talagang very proud ako. Ano talaga, yung workload namin, madali lang talaga siya. Balikan natin yung tanong ni Marian De Jesus. Okay po ba maging dialysis dyan sa California? So yun, hospital-based na ako ngayon, pero meron akong mga, ilan ba? Siguro mga 6-7 years na experience sa chronic. At the same time kasi nagdo-double job ako noon. Matindi ako magtrabaho noon. Nagda-dialysis ako sa clinic, at the same time may double job ako sa hospital. So 6 days a week, tapos puro 12 hours. Yan, yun yung kapanahunan na kasiga-siga natin. Tapos si Amy nagtatrabaho din noon. Kaya hirap din kami kasi halin-hinang kami. Pero nag-workout naman. Okay dito sa California, May OT. oo, may OT kapag 12 hours kasi depende sa company papasukan mo. After 8 hours, usually time and a half ka na. Ayun, yun lang masasabi ko kasi hindi pa ako nakapag-practice ng dialysis sa ibang states. So yun sabi ni probinsyanong nurse, kung next vlog, baka pwede po nyo ikwento yung progress mo bilang HD nurse. Ayun, so yun na yung prep ko sa pagiging HD nurse. So, gawin nyo lang, to get an experience, subukan nyo mag-apply muna sa mga clinic. Yan yung number 1 kasi kapag pumunta kayo agad sa hospital, sa hospital kasi, ang ratio nyo, 1:1. So, magda-dialyze ka, isang tao, isang pasyente. Depende na lang, minsan may multi-treatment room na may kasama kang technician, pero majority nun 1:1. Kasi sa clinic, may mga technician, tsaka may mga ibang nurses bukod sa'yo. At mapapractice ka doon, lalo na pag bago ka sa mga pagtusok-tusok, pag troubleshoot ng mga makina, ganyan. Kasi there's a lot of things to learn din eh. Kasi kapag sa hospital ka, kahit sabihin mo meron kang training in 6 months, hindi mo makikita lahat in 6 months. Marami kang makikita mga troubleshoot na hindi mo ma-experience kapag minsan pabayaan ka na, mag-isa ka na, hindi mo na alam yung gagawin. Lalo na pag mga nagdudugo yung pasyente, pag nagkaroon ng hangin yung linya, pag-apply lang kayo online, pag may opening, apply lang ng apply. Kahit sabihin nila hindi sila tumatanggap na may experience, apply lang kayo na apply. Kasi meron din akong experience sa clinic na, ayun nga, di ba, pumasok ako, nagbayad ako 6,000. And then, after siguro 1 year, nagpasok sila ng walang as in totally, siya. Wala experience. New grad siya. Wala siya kahit medical experience, wala. New grad RN siya. Tapos nakapasok siya doon sa trabaho ko na dialysis na clinic. Kaya medyo masama yung loob ko kasi ang dami kong experience, CNA, LVN, sa hospital, acute, tapos hindi ako natanggap. Then suddenly merong isang pumasok ganun talaga. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Pero syempre, para sa akin, kailangan ko magbayad ng $6,000 para makapasok. Pero, ayun, masaya pa rin naman ako kung ano yung kinalabasan ng ating dialysis journey. Ayun, nasagot ko na rin tong tanong ni Abigail Arroyo na tinatanong niya na kung mas madali bang maging dialysis nurse kaysa sa maging floor nurse. Ayun. Masasabi ko, based sa aking experience, mas madali. I would say 10 times better. Yan ang sa akin, ang maging dialysis nurse. Yan. Especially kung chill-chill lang ang trabaho, di ba? Lalo na kapag may mga tumatanda ka na. Ayaw mo na ng stress minsan eh. Ang goal mo na lang yung pinakamadaling trabaho na may pinakamalaking sweldo. Yun na lang yun. Ayun, magpakatotoo po tayo. Wala naman sa mga nurse. I know, patient care, importante yan. Andun pa rin yung pagiging compassionate natin. Pero wala namang nurse na nagtrabaho ng libre, guys. Ayan. Madali lang talaga. Madali lang talaga. Ayun, guys. So, ayun. Mahaba-haba na tong natin. Siguro sa susunod, So, hindi na ako sasabi. Okay lang yan. Diyan ka. Galing talaga nitong assistant ko. Wala naman ako Congratulations. Ayun, sa susunod guys, magsubukan natin mag-shoutout Tsaka nga pala guys, comment kayo sa baba kung nagustuhan nyo ba yung bagong intro na ginawa natin itong kasimula nitong video na to. Ayan. Di ko na na-video kasi nga nagmamadali kami. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa lagi panonood. Sana po hindi kayo na-bored. Ayun, alam ko maraming mga hindi nurse na nanonood. Ayun. Kagaya nito, ayan. Kaya ako lang ng moral support to. Ayan. Wala akong masabi. Ayun. Yun guys, so maraming salamat sa lagi panonood. Sana po hindi po kayo nainip, hindi kayo na-bored. At kung nagustuhan niyo po yung vlog natin for today, please hit the like button at magkita-kita po tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Bye! Baby, let it snow. Merry Christmas!